Number 7, watch how the other person treats you. Ayoko ng tao na would talk down on you just because babae ka and parang you're supposed to be the submissive partner in the relationship. Parang, Oo. I will submit to you if I want to submit, but you have to talk to me with respect. So, hindi ka fan ng mga mansplaining, mga ganyan? Hindi. Kapag nagaganyan siya, kapag kunwari merong magaganyan sa akin na lalaki, Oo. parang, ano? Sarap dun, sabi mo. Sabi rin ng nanay ko, tingnan mo kung paano niya tinatrato ang nanay niya. Kasi ganun kanya itatrato. So if he treats the women in his family with respect, ganun din ang pagtrato niya sa iyo pag mag-asawa na kayo. Actually, kaya siya nasa Amerika ngayon, mostly Mm. because take care of the mom. So Phil-Am siya, paano may dalawa siyang family? Yung mom side niya lang ang nasa Amerika. Bago pa niya ako na-meet, nag-decide na siya na parang I want to live in the Philippines. Nice. Nakadagdag lang yata ako sa desisyon na ngayon, okay, mukhang dito ka talaga titira kasi nandito ako. Oo. Ano yung profile ni Matthew kaya napaswipe ka sa kanya? Yung pogi niya. Sabi sa inyo yun naman talaga yung pogi lang yung una, pero hindi pwedeng pogi lang. Bukod sa pogi, Mahilig siya sa Star Wars. Mahilig siya magluto. Pro-Filipino siya. So yung itsura niya, mukha siyang tisoy. Mahilig siya sa Filipino martial arts. So parang in touch with the Filipino side. So sabi ko, siguro half to, ganyan. Ako kasi, I suggest, kapag meron ka nakamatch sa dating app, magkita kayo agad. Huwag yung parang 1 month kayo na chatmates, parang ano ka dyan? Customer service representative? Oo, kailangan magkita kayo agad. Kasi una, protection mo yon para malaman mo na totoong tao siya. Kasi maraming catfish online. what's a Mga catfish? peking accounts. Parang may picture dyan, pero hindi siya talaga yung taong nun. Saan dapat magkita? Somewhere public. Para safe? Kasi malay mo, hold-upper yan, di ba? Oo, at saka, ano ba yun? Pero si Matthew, ano sabi niya? Yung conversation namin, as in, text talaga. Parang real-time kami nag-uusap sa chat. Oo, so tas madaldal kasi siya. Kaya parang okay, ang haba na ng conversation natin, ganyan. Tapos, Narinig mo ba yung boses niya? Hindi pa. Hindi pa. Hindi Okay, pa. okay. So, ang next kong tinanong, meron ka bang social media? Kasi Okay. para ma-check mo nga kung totoong tao. So, okay yung mang-stalk sa Facebook? Ako kasi ang ginawa ko ay tiningnan ko lang muna kung totoong tao siya. Yun yung pakay ko talaga. Tiningnan ko lang talaga, okay, mukhang legit yung account niya. Tapos, nag-set kami agad ng date kung kailan kami magkikita. Saan? Nakita kami sa isang restaurant sa San Juan. Na nagpa-reserve siya? First date namin, 8 hours. Na magkausap ko. Na magkausap lang kami. Napagsaraduhan kami ng unang restaurant na pinag-reservan niya, lumipat pa kami sa katabi. Tapos hindi nyo na lang namalayan? Oo, as in napagsaraduhan. Kami nagbukas ng restaurant, kami nagsara. Pwede na bang mag-kiss sa first date? I guess it depends on the person. Ako hindi. Nung itong experience na to, hindi. Alam mo, joke nga namin to kasi nung lumipat kami to the next restaurant, edi parang lakad kami sa kalsada talaga, ganyan. Tapos, inoffer niya yung arm niya. Tapos parang aalalayan niya ako kasi may mga hagdan. So, inalalayan niya ako. Tapos binibitawan niya yung kamay ko. Tapos sabi ko sa kanya nung kami na, alam mo ba na first date natin, hindi mo nga hinawakan yung kamay ko. Tapos sabi niya, kasi kinakabahan ako. Baka mamaya isipin mo, aggressive naman ito. Nakikipag-holding hands agad first date. Sabi ko, feeling ko pag hinawakan mo yung kamay ko, hindi ka naman bibitawan. So, walang first kiss? Walang kiss on the first date? Wala. Kahit on the cheek? Beso Beso. lang. Pero after nung first date namin, edi parang, alam mo yung typical, oy, text when you get home, ganyan. Ako yung nag-text sa kanya, sabi ko sa kanya, oh, I had fun, we should meet again. So, gaano katagal bago kayo naging kayo? Mabilis lang. A month? A month? Oo, super bilis lang. Ayun, sabi ko pa nga nun, what's the worst that can happen? Kung kunwari maging tayo na talaga. We find out na hindi tayo good fit. Pwede magbe-break tayo. Kesa yung parang, okay, tingnan muna natin, let's date other people muna, ganyan. Edi, feeling ko kasi hindi ko makikilala ng lubusan yung isang tao kung meron pa akong ibang ine-entertain. At kung siya rin may iba pang ine-entertain. Paano mo nalamang siya na? Kasi yung mga tao na feeling ko, hinihingi ko things I
felt I had to beg for with other people, siya normal sa kanya yun. Magaan. Mm-mm. Sobrang gaan. Oo. Kaya very specific. Kaya walang eyeliner yung makeup ko ngayon. Kasi siya, sabi niya, oh, I like it better when you look natural. Sabi ko, okay, walang eye makeup, ganyan. Alam mo yung relationship na parang feeling mo you're walking on eggshells. Ito, hindi. Parang kahit anong gusto ko sabihin, okay, sige, sasabihin ko. Kasi alam ko, hindi niya iti-take personally or maiintindihan niya. Yes. Hindi siya ma-offend na sinabi ko yun o Yes. tinanong ko yun. Okay, last one. Landi responsibly. Advice mo yan sa mga And be single responsibly. noon. Kasi Oo. ayaw nating magpaasa rin ng tao, 'di ba? Kung kunwari ikaw, lalandi ka, tapos alam mo na may baggage pa ako, di pa ako ready for anything, pwede ka naman mag-date, pero make sure na yung dine-date mo, alam niya na yan yung state of mind mo. Kasi baka mamaya siya naghahanap na pala ng serious relationship, ikaw di ka pa ready. Eh, tas sinabi niya na sa'yo yun, tas ikaw go ka lang ng go, landi ka lang ng landi doon, tas na-fall na siya, o edi, kawawa naman siya.